Hello! Kumusta na? Ayan, ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa Filipino. Handa na ba ang lahat? Ayan, nakikita ba ang aking screen? Ayan, nakikita ba? Okay, sige. Para sa ating Filipino subject, ang pag-aaralan natin ngayon ang Filipino. No, kasi meron sa atin, magaling sila sa mga ibang wika kagaya ng Ingles. Pero pagdating sa ating sariling wika, ang Filipino o ang Tagalog, nahihirapan sila na makaintindi o di kaya ay maintindihan yung mga salitang sinasabi, binabanggit o kinikilos. Pero pagdating sa English, alam nilang itong ipaliwanag. Okay? O ngayon, aalamin natin, lalawakan natin ang sariling karunungan at mga kakayahan. Ayan, nakikita ba? Ayan. Pag sinabing lalawakan o lawakan, ang salitang ugat nito ay lawak. No? Pag sinabing lawak, ayan, malawak na kaisipan. Lawakan natin ang ating sariling kaisipan. Ayan. Yung salitang ugat, lawak. Nilalagyan siya ng hulapi. Ayan. O kaya ng unlapi dun sa una. O halimbawa ng unlapi, lumalawak, 'di ba? O pag sinabing hulapi, lawakan. Pero ang salitang ugat pa rin niya ay lawak. Ibig sabihin, dumadami yung alam mo. Dumadami pa yung natututunan mo. Lalaki pa, gaganon siya, no? Yung sarili nating karunungan at kakayahan. Ang kakayahan, ang salitang ugat nito ay kaya. Nilagyan siya ng unlapi at saka hulapi. Pero ang salitang ugat ay kaya. Kakayanin, kakayahan, makakaya. Mukhang nawala yung aking recording. O, nasaan na tayo? Nasa kaya. Ang salitang ugat ng kakayanan ay kaya. No? Nilagyan siya ng unlapi, nasa unahan, at saka ng hulapi. Pero ang salitang ugat niya, kaya. Kaya mo to. No? Makakaya mo ito. Kakayahan. Okay? O sige, handa na ba? Ano ba yung nakikita nyo dito sa libro na to? O may mga mag-aaral, tama ba? Ayan. O, meron tayong makikita. Nagbabasa siya ng tungkol sa mga libro na patungkol sa astrolohiya o kaya ay sa pagtulong sa kapwa, sa medisina at sa paglilinis ng kapaligiran. Okay? O ngayon, start na tayo. Mag-uumpisa na tayo ng ating pag-aaral. Okay ba yon? Handa na ba ang lahat? Sige, basahin natin ito. Di magmamaliw ang ganda ng kalooban. Aalamin natin dito, ayan, yung tungkol dun sa mga alamat, no? Pero tatandaan natin, ayan, nag-aaral tayo para may matutunan tayo ng mga kaalaman. Gumagamit tayo ng mga alamat o kaya ng mga istorya para nang sa ganon lumawak pa ang ating sariling karunungan pati yung ating kaalaman. Okay? Ang pagtuklas na ating gagawin, kagaya nito. Ang durian ay karaniwang matatagpuan sa mga bansa sa Timog Silangan Asya, gaya ng Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Kilala ito sa natatangi nitong amoy at matinik na balat. Bagaman masangsang ang amoy ng durian, maraming nagsasabing ito ay masarap. Dahil dito, ang durian ay nabangsagang hari
ng mga prutas. Okay? Yan yung ating tutuklasin. Ngayon, may mga taong madaling maghusga sa panlabas na kaanyuan ng isang tao o kaya ay ng isang bagay. Ngunit dapat tandaan na mas mahalaga ang kabutihang loob ng isang tao. Okay? O basahin natin ang kwento ni Duri. Okay? Ano yung tatandaan natin pagka halimbawa tayo ay nag-aaral ng mga storya, ng mga alamat? Ang unang tatandaan natin ay yung mga karakter doon sa istorya at saka kung saan ito hinanap. Handa na ba ang lahat? Pasimulan natin ito. Ang alamat ng durian sa pagsasalaysay ni Sendel Rosario M. Taro. Ano yung nakikita nyo sa litrato? May babae. Ang pangalan ng babae ay si Duri. Tapos, mayroong prutas. Okay? O, mag-start na tayo ha. Noong unang panahon, may isang sultan sa Maranao na nagngangalang Makan Ali. Siya ay umibig at nagpakasal sa isang napakagandang alipin. Pagkalipas ng panahon, nagkaroon siya ng anak na si Duri. Hindi namana ni Duri ang kagandahan ng kanyang ina. Siya ay isang pangit na babae. Sa kabila ng lahat, mahal na mahal siya ng kanyang amang sultan. Dahil si Duri ay pangit, wala ni isa mang Ginoo ang nangligaw sa kanya. Kahit mga alipin ay hindi nabighani sa kanya. Labis na nagdamdam si Duri dahil walang lalaking nais magpakasal sa kanya. Sa labis na pagdaramdam, siya'y nagkasakit. Walang sino mang makapagpagaling sa sakit ng dalaga. Isang gabi ay may narinig siyang tinig na umaawit. Tumayo ka! Tumayo si Dory at sinundan ang tinig hanggang sa makarating siya sa kagubatan. Kinabukasan, natuklasan ang kanyang bangkay sa dalampasigan ng agusan. Sa dalampasigang iyon na rin siya inilibing ng kanyang ama. Lumipas ang mga araw at nalimutan na ng mga tao si Duri. Sa tabi ng kanyang libingan ay tumubo ang isang pagkalaki-laking puno. Namunga ito ng tulad sa langka, subalit ayaw itong kainin ng mga taga roon dahil sa mabahong amoy at pangit na itsura. Matinik din ito. Nagkaroon ng kagutom sa bayan ni Duri. Natuyo ang mga pananim, namatay ang mga hayop at walang nakukuhang mga lamang dagat. Tanging ang punong tumubo sa libingan ni Duri ang masaganang namumunga. Subalit dahil pa rin sa amoy at itsura nito, ni isa ay walang nagtangkang kumain. Isang araw, isang sultan ang dumalaw sa libingan. Siya'y pumitas ng bunga at inalis ang matinik na balat nito. Tinikman niya ang bunga. Namangha ang mga saksi dahil walang anumang nangyari sa sultan. Dahil sa gutom, ang mga mamamayan ay nagsipitas rin ng prutas upang may makain. Nalaman nila na masarap ang bunga nito. Lumipas ang kagutom
at ang mga mayayaman ay bumalik na sa kanilang bayan. Itinanim nila ang buto ng prutas na kinain nila mula sa dako sa libingan ni Duri. Napuno ang bayan ng naturang puno at pinangalanan nilang durian ang bunga nito, isang pangit na bungang katulad ni Duri. Subalit, nasa loob ang kagandahan. Ayan. O mga kasama, naintindihan ba natin yung mga kwento na ating narinig? Ayan, sino ang pangunahing tauhan o karakter sa kwento? Tama, si Duri. Si Duri ay anak ng isang sultan at ng isang napakagandang babaeng alipin, 'di ba? O tapos ano pang naintindihan natin? Oo, pangit ang itsura ni Duri. Hindi siya nagmana kay nanay, 'di ba? O ano yung mga salitang nakikita natin dito, mga kasama? O pagkahalimbawa sinabing umibig, ang salitang ugat nito ay ibig o kaya gusto, yung salitang kasing kahulugan nito. Ang ibig, maaari natin itong lagyan ng unlapi, gitlapi o kaya hulapi. O kaya po pwedeng sama-sama. Kagaya nito, umibig, umiibig. Ayan, iniibig o kaya iibigin. Ayan. Ibig ko na malaman mo na gusto ko matuto ka sa Filipino, hindi lang sa ibang lengguwahe. Okay? O ano pa yung mga salita na napansin natin? Yung napakaganda, 'di ba? Ang napakaganda, ang salitang ugat nito ay ganda. Maaari itong lagyan ng napaka o yung sa unahan, 'di ba? O maaari itong lagyan ng gumaganda. Okay? Ayan. Ano pa? Yung si Duri, ayan, yung nanay niya napakaganda pero hindi siya maganda sa paningin ng mga tao doon sa kanilang lugar. Pagkahalimbawa, sinabi natin, labis na nagdamdam si Dory, ibig sabihin, mayroong emosyon o yung nararamdaman siya na mabigat. Halimbawa, masaya ang nararamdaman ko. Ibig sabihin, masaya ka. Pero pag sinabi mong labis ang saya na nararamdaman ko, sobrang saya yon. Si Dory, ang naramdaman niya, pagdaramdam. Ibig sabihin, kalungkutan. Tapos yung kalungkutang naramdaman niya, labis o sobra. Dahil walang lalaki na ibig na magpakasal sa kanya. Sa pagdaramdam niya, nagkaroon siya ng sakit. Okay? Ano yung isang natutunan natin dito? Yung mga labis na pagdaramdam, maaaring magdulot yun ng karamdaman sa atin. 'Di ba? Nalulungkot ka, nasobrahan ng lungkot mo. Yung puso mo, nalulungkot siya. Kaya maaari kang magkasakit. Kaya tatandaan natin na palagi tayong magkaroon ng masayang puso. Naiintindihan ba? Ayan. Nakikita na ba ulit ang aking screen? Ayan. O sige, punta na tayo dito sa tutukuyin natin yung mga kahulugan ng salita ng bawat bilang. Okay? O punan natin yung mga kulang na titik sa kahon. Nakikita ba? Okay, sige. O, ano ito? Sultan. Pagka sinabing sultan, ito yung mga may matataas na
katungkulan. Ano ang kasing kahulugan nito? Tama. Pinuno. Okay? Ayan, pinuno. Okay? Tatandaan natin ha? O, sino dito? Ayan. O, pinuno. Ang kasing kahulugan ng sultan, pinuno. Ah, o kaya ay leader, no? Nangunguna. Ngayon, pag sinabing Ginoo, ano yung kahulugan nito? Tama, ang Ginoo ay ginagamit sa mga lalaki. Ayan. O Ginoong Rayo, Ginoong Raisen, Ginoong Isko. Ayan. Okay. O next naman, pag sinabing nabighani, o tatandaan natin ang salitang ugat ng nabighani ay bighani o kaya ay nagandahan. Okay?
Ayan. O ano yung nabighani? Tama. Na, ayan. Na, ha, na. Pag sinabing nahalina o kaya inabighani, ayan, naganda siya, nahikayat siya, naakit siya. Yun yung kasing kahulugan nito. Tatandaan natin ha, inahanap natin dito yung mga kahulugan ng mga nawawalang salita. Halimbawa ito, ano yung kasing kahulugan ng natuklasan? Ibig sabihin, ang salitang ugat nito ay tuklas. Natuklasan nila ang isang malaking bato sa kagubatan. Ayan. Tinutuklas nila kung papaanong ang mga tao ay makapunta sa ibang planeta. Ayan. Tama. Ang salitang kahulugan o kasing kahulugan nito ay nalaman. Pag sinabing na tuklasan, nalaman. Okay? O, halimbawa naman pag sinabing masagana. Ayan. O, ang salitang ugat nito ay sagana. Pagka marami o pag masagana, ibig sabihin, tama, marami. Ayan. Naiintindihan ba? Halimbawa, marami ang halaman ng aking lola. Masagana ang halaman ng aking lola. O papaano ang namangha? Ayan. Ang salitang ugat nito ay mangha. Okay? Mga reaksyon ito, mga damdamin, namangha siya. Ayan, maaari nating lagyan ng gitnalapi, namamangha. Okay? Ano yung ibig sabihin? Ayan, nagulat. Okay? Naiintindihan ba? Okay. O sige. O maraming salamat sa Diyos mga kasamang mga kabataan ha. Ngayon naman, gamitin sa pangungusap ang mga salitang ibinigay sa unang pagsasanay. Yung mga ito, o kaya ba nating gawin sa pangungusap? Halimbawa, ang sultan noong unang panahon na aking kilala ay si Sultan Kudarat. Okay. Oh, isang pangungusap na 'yon, 'di ba? Ano pa? Oh, tama. Maaari nating ilagay ito sa mga lalaki. Halimbawa, tinatawag na Ginoo ang doktor na si Ginoong Ramirez. Ano pa? O, kayo na ang maglagay dito ha. Nabighani, natuklasan, masagana, namangha. Okay? Ngayon, sagutin natin yung mga tanong ng buong pangungusap. Sino si Dory? Naaalala pa ba natin? Tama. Si Dory ay isang babae na anak ng isang sultan at ng napakagandang alipin. Ang tanong, ano ang labis niyang ipinagdaramdam? Tama. Nagdaramdam siya at labis yung kanyang pagdamdam dahil walang ibig na magpakasal sa kanya.
Oh. Ngayon, isalaysay ang sinapit ng mga mamamayan nang magkaroon ng taggutom. Oh, nawalan ng mga hayop, hindi nagkaroon ng mga bunga ang pananim, walang makuhang mga isda sa dagat. Ano ang nangyari sa sinapit ng mga mamamayan? Tama. Meron silang nakita doon na puno, 'di ba? Malapit doon sa tabi ng libingan ni Dory. Ayan, at yun yung kanilang kinain. Ngayon, saan ipinapalagay na nagmula ang durian? O palagay natin, saan ba nagmula ang durian? Tama. O sa ating aklat na nabasa o sa istorya na ating nabasa, ang durian ay nagsimula kay Duri dahil hindi maganda yung kanyang anyo, pero yung kanyang kalooban ay napakabuti. Ayan. Ngayon, malinaw bang naipakita ang iba't ibang damdamin ng mga tauhan sa kwento? Oh, meron bang nagdamdam? Meron bang nahalina o nagandahan? Meron bang nasarapan? Meron bang nalungkot? Oh, sige. Sabihin niyo sa akin kung ano yung mga natutunan ninyong damdamin sa kwentong ating pinag-aralan. Okay ba yon? Ngayon, sa pagpapahalaga dito sa ating nabasa, o tandaan natin, basahin mabuti yung mga instruction o yung mga um, tanong bago tayo sumagot. Basahin ang bawat sitwasyon at tukuyin kung ano ang dapat gawin sa ganitong pagkakataon. Isulat sapat lang ang sagot at ibahagi ito sa klase. Okay? Number 1, walang kaibigan si Lino dahil lagi siyang marumi at mukhang hindi naliligo. Nakita mong ayaw siyang lihin ng mga naglalaro ng basketball. Ano ang gagawin mo? Tutulungan mo ba si Lino na makasali sa mga naglalaro o hindi mo na lamang siya papansinin? Ano yung gagawin mo kung ikaw yung nakakita kay Lino? O isulat ng maayos ha. Ngayon, si Elsa ang may pinakanaiibang itsura sa kanilang magkakapatid. Pawang matatangkad at balingkinitan ang kanyang mga kapatid, subalit siya ay may maliit at may katabaan. Lagi siyang tinutukso ng inyong mga kapitbahay na bata. Kung ikaw ang kapatid ni Elsa, ano ang gagawin mo? Ayan. Pagka sinabing naiiba o pinaka-naiiba, ang salitang ugat nito ay iba. Ibig sabihin, iba siya, iba yung itsura niya sa mga kapatid niya. Pag sinabing pawang, lahat sila. No, karamihan sa kanila, marami sa kanila. Yun yung salitang ugat ng pawang. Matatangkad. Ayan. Balingkinitan. Pag sinabing balingkinitan, payat. Ang kasalungat noon, mataba. No? Tapos, pagka halimbawa, sinabing may katabaan, ang salitang ugat nito ay taba. No, mataba siya, meron siyang katabaan. Lagi siyang tinutukso. Ang salitang ugat doon ay tukso. O, tutuksuhin, tinutukso, tuksuhan. Lagi siyang tinutukso ng mga kapitbahay na bata. Yung kapitbahay, ibig sabihin, yung bahay mo may katabi siya. Kapit bahay, katabing bahay.
Kung ikaw ang kapatid ni Elsa, ano ang gagawin mo? O gusto ko lahat kayo isulat yung mga gagawin ninyo sa mga ganitong pagkakataon. Okay? O bibigyan ko kayo ng 10 minuto para magawa ito. Okay? O sige, hihintayin ko yan. Sige, very good. Maraming salamat sa Diyos. Okay, sige. O sa susunod na pag-aaral natin tungkol naman sa pagtukoy ng damdaming nakapaloob sa teksto. Bawat makita natin na mga istorya o kaya kahit yung mga nakikita natin sa labas ng bahay natin, sa loob ng bahay natin, maging sa paaralan, may mga iba't ibang mga damdamin kagaya ng malungkot o masaya, meron umiibig, meron naninibugho. Magkasalungat sila. Parang yung masaya, ang kasalungat nun malungkot. Pag umiibig, ang kasalungat nun naninibugho siya. Pagka halimbawa, meron naman natatakot. Ang kasing kasalungat nun, namamangha siya. At marami pang mga damdamin. Yun yung pag-aaralan natin sa susunod. Okay? Ayan. O, sige. Sana sa susunod, lagi kayong makinig ng mabuti. Lalo na sa mga pinag-aaralan natin. Okay? Hindi lang sa kaklase. O hanggang sa muli, paalam!